The King of Kings, the Lord of Lords is Jesus. I glorify, I offer up a sacrifice of praise to your name. In your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. I praise you, Lord.
rock of my soul. Jesus, my Savior, light of the nations, we praise your holy name. Jesus, we praise your name. God Almighty, you're my King of glory. You're my fortress, my strength, the rock of my soul. Jesus, my Savior, light of the nations, we praise your holy name. Praise your holy name. Jesus, we praise your name. Jesus, we praise your name. God Almighty, King Almighty, my fortress, my strength, the rock of my soul. Jesus, my Savior, light of the nations, we praise your holy name. Jesus, we praise your name. Jesus, we praise your name. Ibig kong malaman ang iyong layunin sa buhay na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa iyo. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mong banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko naging. Tayong lahat, katulad din ni David, tinawag tayo ng Lord na hindi planchado yung mga buhay natin. Palagi tayo may dinadaing sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng binasa natin, ibibigay ng Lord ang heart desire natin. Amen? I will worship you forever, love you forever, because this God is too good. I will worship you forever, love you forever, because this God is too good.
Dahil kung di sa souls, sa save ang souls, what's the use of church? Kunin na tayo lahat ng Lord, sa taas na tayo, bahala kayo sa baba ngayon, tribulation kayo lahat. Bakit tumatagal pa? Bakit adi-delay ang coming ng Lord? Bakit adi-delay? Marami pang gusto iligtas ang Lord. Napakarami pa. Sino magliligtas? Yung may mga passion na katulad niya, na may passion sa souls. Tayo yun. Kasi yun talagang purpose ng church talaga. Ang church dapat po kumakalat at dumadami mga nako-convert. Paano mako-convert kung tatanggalin mo? Ang mission dito sa nasa Book of Acts lahat yan. At ang miracle and healing, sinama ng Lord talaga. Ginawa niya pati sa 4 gospel, pati sa Book of Acts, ginawa niya. Why? Para mawin yung mga tao. Para malaman nilang buhay si Jesus Christ. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa mga maniniwala. At pag naniwala po sila at tumanggap po sila sa Diyos, sigurado magagalak ang Diyos. Dahil meron na naman pong kaluluwaan na nagdag sa langit. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga brethren po na nasa center stage ng Starmont at sa mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in at makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Bago tayo magsimula, pwede bang batiin mo yung katabi mo? Sabi mo, magandang araw sa iyo, kapatid. Ang ganda-ganda pong tignan na magkakapatiran na nagkasama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Ang tawag po dyan ng Diyos ay nakikipag-unite tayo. At may blessing daw po doon sa may unity. Amen. Masaya ako. Pag masaya ako, alam ko masaya ang Holy Spirit eh. Pero pag malungkot ang Holy Spirit sa akin, malungkot din ako. Kaya gusto ko palagi ako masaya dahil ayoko magbigay ng lungkot sa ating Diyos. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Isaiah chapter 43, verses 19 to 21. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. These people I have formed for myself, they shall declare my praise. Purihin po ang ating Diyos. Alam po ba ninyo, kahit na Kristiyano tayo, ay dumarating pa rin sa atin ang mga matitinding pagsubok. Katulad po na dinanas sa mga Israelites sa pamumuno ni Moses, tinatakbuhan po nila yung kaaway nila hanggang dumating po sila doon sa dulo. Ang dulo pala ay dagat. Wala na po silang susulungan. Akala nila, kamatayan na nila yon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, may gagawin ako ngayon sa inyo. Kayo na aking mga hinirang. Alam ko nang yung iba sa inyo ay namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa katuyuan. Pero ang sabi niya, magpupuri kayo. Bakit? Sa wilderness na walang tubig, magbibigay ako ng tubig. Doon sa rivers na nasa deserts, magbibigay ako ng inumin para sa inyo. Sapagkat bakit? Kayo ay mga chosen one. And you shall declare my praise. Amen.
Purihin po ang ating Diyos. Wala pong puhunan, kundi ang maniwala tayo sa ating Diyos na buhay. Ano man ang kinasadlakan natin, magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya. Sapagkat bakit? Isang araw, titignan mo yung dinaanan mo at magpapatotoo ka sa tao kung paano ka tinulungan ng Diyos. Iyuko natin ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat sa mga paalala mo sa amin. Paulit-ulit na nangyayari sa buhay ng tao at maging sa mga Israelita. Ang mga pagsubok na yan ang dumarating. Sila po ay mga hinirang mo. Ganon din po kaming lahat ngayon. Marami kami mga dinadaan ng pagsubok. Ang iba sa amin ay nagtagumpay na. Ang iba sa amin ngayon palang dumadaan. At ang iba ay daraan pa. Ngunit nagbigay ka sa amin ng tiyak na pananalita na during the time ng aming kawalan, during the time ng wilderness na wala pong tubig at kami uhaw na uhaw, gagawa ka ng balon upang bigyan mo kami ng tubig. Ngayon ang oras na magpapakilala ka sa inyong mga anak, sapagkat hindi po kami natatangi doon sa mga anak mong hinirang pa mula pa kay Jacob. Kaming lahat ay sinabi mo rin, chosen generation. Kaya't iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak na nandirito. Gawin mo po kaming pagpapala sa inyong harapan. Sino man na may daladalang pagsubok, tinatalian po namin ito, tinatapon sa malayong lugar. Bigyan mo kami ng maliwanag na kaisipan. Bigyan mo kami ng pag-asa sa iyong mga pananalita. Huwag mo pabayaan na manglumo ang mga anak mo. Itaas mo ang pag-asa. Itaas mo ang pananampalataya. At kaming lahat gamitin mo sa pagpupuri sa inyo. Sapagkat ito po ay natatanging oras at panahon para ituon namin ang aming kaisipan sa inyo. Punuin mo ng Holy Spirit ang bawat isa sa amin, Lord. Pagpalain mo rin ang aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay palakasin sa aming pananampalataya. Manggaling sa kanyang tinig, manggaling sa kanyang bibig, ang lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin. Tulungan mo rin po kami maging masunurin, maging mapaniwalain upang matanggap namin ang mga biyaya na nakalaan po para sa mga chosen one. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Let's all remember what the Lord has done in our lives. Amen po. Give Him the highest praise. Come on. Power and might rest in your hand. None can withstand you. Your presence beats the enemy.
Thank you, Lord, for the gift of salvation. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga sakit. Salamat, Panginoon, for giving us the provision, the daily needs, Lord, even the wants. Salamat, Panginoon, and we remember all the good things you've done to us, Lord. All the good things. Maraming salamat, Panginoon, for saving us, for the forgiveness of our sins. We give you praise and worship, Lord.
Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kami nandarito para muli mag-aaral ng salita. Purihin ka at dakilain ka, Lord. At tulutan mo, Lord, na ikaw mismo uli ang siyang manguna sa amin, mangusap sa amin. Lahat ng mga anak mo nandarito, Lord, na nagpumilit makarating dito upang sa ganun Diyos ay matuto na yung salita. Patid mo, Lord, ang pinagdadaanan ng lahat, Panginoon, maging lahat ng mga nanonood sa television, Lord. Alam mo lahat, Panginoon, nangyayari sa aming buhay, naririnig mo, Panginoon, at ito'y nakikita mo, Ama. At alam mo kung kami nandoon ka para kami, Panginoon, ay i-deliver kung naman ang bagay na kinasadlakan namin, O Lord. Tulungan, Panginoon, pagalingan may karamdaman, kaya din po, palakasin lahat na nangihina, O Diyos, at suplayan ang lahat na nangailangan, Lord. Kaya kami maasa sa lahat ng ito, Panginoon, dahil ko ang Diyos na inaasahan namin, wala na iba, Ama. Kaya maraming salamat, Lord. I-bless mo rin, Panginoon, aming pag-aaralan sa araw na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Alam ko lahat tayo may battle sa buhay, iba-iba. Pero naniniwala ako lahat ng battles na yan nakikita ng Lord. At sigurado ang Diyos po natin ay tutulungan po tayo. In the book of 1 Samuel chapter 17, verse 3. Now the Philistines stood on a mountain on one side, and Israel stood on a mountain on the other side, with a valley between them. Magkabilang bundok, nado sila. And a champion went out from the camp of the Philistines, named Goliath, from Gath, whose height was 6 cubits and a span. Ang taas po niya ay mga 9.9 po. Ganun siya kataas. 9-footer po ito. He had a bronze helmet in his head, and he has armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had bronze armor on his legs, a bronze javelin between his shoulders. Now the staff of the spear was like a weaver's beam, and his iron spearhead weighed 600 shekels, and its shield bearer went before him. May tagadala pa nung kanyang panangga. Then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, "Why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us." And the Philistines said, "I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together." And when Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. And our subject today is entitled, "Huwag kang pabuli." May the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Alam niyo, isang pinakamatinding gawa ng kaaway na very effective po at talaga epektibo ay yung salitang pangbubuli. Kasi ang gagawin niyan, kakayan-kayanan ka, hihiyain ka, tatapakan ang karapatan mo, pagkatapos mamaliitin ka, iinsultuhin ka, gagawin kang katatawanan, but basically tatakutin ka. Yun ang pambubuli po. Pero wala kang magawa. Kasi sigurado mas malaki siya sa iyo, mas mapera siya, o maaring mas ma-impluensya siya, mas matapang siya, or mas marami sila. Kaya ang nangyayari po ay nabubuli po tayo. The best example is Philippines and China. Nakikita natin kung anong pambubuling ginagawa ng China dito sa ating bansa. Dito kahit marinig sa television, totoo po, na nakikita ko lang sa television po. At talaga yung ating mga, imagine, Philippine Navy na po ito. Philippine Navy, Bombay, o Coast Guard, kung di ako nagkamali, bombahin mo ng tubig, mga kapatid. Yung tubig na yun, pag instead hindi ka nakailag, pwede kang patayin po noon. Nawawasak yung bangka, mga bangkang medyo maliit, nawawasak po. Pati yung ating Coast Guard, alam ko, may nasira din. Doon sa kalang barko na po yun, may nasira sa lakas po.
Harap-harapan, ginaganon po tayo. Doon sa sarili natin teritoryo, ganun ang ginagawa, sarili natin teritoryo. Sa school, maraming ganyan, mga estudyante. Naniniwala ba may isang estudyante po, kung di ako nagkamali, sa Japan, nabully mga kapatid, nagpakamatay siya. Iba naman po, yung mga teacher, binubully yung bata. Yung mga bata naman, minsan binubully yung teacher. Sa company, ganyan din po. Yung mga boss, bubulihin yung mga nasa ilalim, subordinate sila. Sa family, ganyan. Yung kapatid, binubuli yung kapatid niya. Uso po yung bulihan na yan. Kaya result hindi maganda. Kaya marami mga tao, ang self-esteem bumababa dahil sa pambubuli sa kanila po. Pero isa sa matinding pambubuli na naganap sa history ng world ay ang pambubuli ni Goliath dito po sa Israel. Matindi po. Okay, description ni Goliath. Tignan natin. Yan. 6 cubic spans po ang kanyang height. Ibig sabihin po ay 9'9" po ang taas ni Goliath po. Ganon siya kataas mga kapatid. Kaya doon sa parte yung makikita natin, tapos yung javelin niya malaki, yung espada niya malaki, yung panangga niya may tagadala pa sa bigat ng panangga niya. Yung shield niya, may panangga po siya. Ganon kalaki, 9-footer, almost 10 feet po ang taas nun. Yung si Kai Soto po, 7'2" lang yun. Kala mo poste na. Yung 10 feet, imagine, ganun kataas yun. Karamihan sa mga Israelites, mga 6', 5'11", 6', 6'2", ganun po. Pinakamataas si Saul, 7', si Saul kung di ako nagkamali. Pero yun po, 9', iharap siya, ang laki ng katawan. Tsaka yung mukha nun, siyempre, mukhang mandirigma, mukhang mabagsik siya talaga. Yun ang hinarap, mga kapatid, ang hinarap ng Lord dito po sa Israel, pinayagan ng Lord. Now, ang bullying tactics niya ay nasa verse 8 and 10. Ito mo sinabi niya. And then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, why have you come out to line up for battle? Bakit nakahilera ka dyan para lumaban sa akin? Kasi humanda na sila para lumaban talaga. Pero ang ginawa nito, ano sabi niya? Am I not a Philistine and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. Tingnan nyo ha. Kung tutusin po, nakita niya lalaban yung Israel kasi humilera na eh. Lalaban sila. Ano ginawa niya? Pumili lang kayo lalaki niya. Bakit hindi si Saul ang pinili niya? Yan ang tanong. Balita rin si Saul noon. Kasi ginagabihan siya ng Lord kaya tinatalo ni Saul yung kalaban nila. Kaya hindi si Saul ang pinili niya. Ang pinili niya, sige, dyan sa inyo, kahit sino dyan. Pero hindi si Saul. Yun ang sabi niya. Pangalawa, bakit nakita mo nang lalaban na yung mga Israelites? Bakit ginawa mong one-on-one samantalang pwedeng labo-labo kayo ron? Bakit mo ginawa yan? Takot din si Goliath. Pagka yan nagsabay niya, pwedeng may pumana sa kanya, tatamaan siya. At sigurado siya ang target ng marami. Pag marami, hindi niya makakaya. Sigurado nasa kanya sentro. Kaya matalino siya. Sabi, hindi, pumili kayo ng isa. Pag ako natalo, alipin kami. Pag kayo natalo, alipin kami. Pag kami nanalo, ay kayo naman ang alipin. Yun ang kanyang ginawang kasunduan. Matalino, sa diretso salita. And he is able to fight with me, kill me, that we will be your servants. But if I rebel against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. And the Philistines said, I defy, nalalabanan ko, armies of Israel, this day. Give me a man that we may fight together. Give me a man. Not a battalion, a man. Yun ang sabi niya. Kailangan ko ang isang lalaki. So result, nung malaman one-on-one, ano sabi ni Saul? Ayan na, verse 11, lumitaw ang tunay ni Saul. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, one-on-one pala ito, naku, they were dismayed and greatly afraid. Why? One-on-one. Hindi nila kaya, takot sila pag one-on-one, pag sama-sama, okay sila. Yan ang tatandaan yung mga mananampalataya. Madalas one-on-one ang labanan natin. Yung battle mo lang, hindi battle na iba. Kaya masanay kayo one-on-one battle dito sa demonyo po. Hindi maralakas ang loob natin pag nasa church tayo, marami nagpe-pray tayo, marami nagpa-fasting tayo. Hindi. Kahit ikaw mag-isa, fasting ka mag-isa, mag-pray ka mag-isa, one-on-one ang labanan, lumaban ka kahit one-on-one. Nakukuha po natin. Hindi malakas na ang loob natin, tatlo tayo, ang pagkasabi ng Lord to our church, God, yes, that's correct. But there are times and most of the times, one-on-one, ang labanan, face-to-face kayo ng kalaban talaga. Kaya kailangan matuto kayo ng one-on-one. Meaning, nabuli si Saul. Why? Tinignan niya yung laki ni Goliath at magiging veterano nito as warrior. Yun ang kanyang tinignan. Duration, gano'ng katagal sila binuli mga kapatid? 16. And the Philistines drew near and presented himself 40 days, morning and evening. Imagine yung 40 days and night yung pambubuling ginawa sa kanya. He was insulting, belittling, mocking him, and Saul soldiers in front of the citizens of Israel.
Sa harapan ng mamamayan, sinisigawan sila, wala silang magawa. Ang laking kahihiyan ang inabot ni Saul. Ang laking kahihiyan, pag nabubuli ka, malaking kahihiyan. Yan ang tandaan po niya. Kaya iba nagpapakamatay. Sa sobrang kahihiyan, sa sobrang sakit, sa sobrang bagsak ng self-esteem niya, nagpapakamatay. Yan po matindi sa bully na sa instrumento ng devil po. Sa ngayon, ginagamit po sa maraming kaparaanan po. But not for David. Si David sa verse 14, ano sinabi niya gano'n? And David was the youngest and the three oldest followed Saul. Sumunod siya. In other words, ito, teenager, no match. No match siya, pero handa siya lumaban. Handa siya makapag one-on-one. Verse 26, Bible says, and David spoke to the man who stood by him, saying, what shall be done for the man who kills this Philistine? Yun agad na sa kanya. Ano mapapala ko pag napatay ko yan yung Philistine na yan? And take away the reproach from Israel. Next. And for who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? The Philistines want to reproach and defy Israel. Pag sinabi reproach, kahihiyan, talaga hihiyain ka. Yan po intention na ng bubuli po, hihiyain ka talaga. At talagang lalabanan ka sa madaling sabi. Now, the purpose of bullying, number one, to destroy your self-esteem. Yan, kanina ko pa sinasabi sa inyo. Pag ito nawala sa tao, yung kumpiyansa mo sa sarili mo nawala, tapos ka na. Hindi ka mabubuhay na maayos. Hindi ka mabubuhay na maganda. At ang Diyos hindi makakilo sa'yo. Pag walang self-esteem, there's no faith. Yung faith nawawala. Yung courage nawawala. Pagka pumasok na ang self-esteem, nawala po sa atin. Tapos po tayo, yan ang intention ng bullying. Kaya binubuli ka para mawalan ka ng self-esteem, mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. And second, to infuse discouragement and fear. Takutin ka at ma-discourage ka. Kanya binubuli ka. The result of Saul, his reputation, yan ang problema. Yung integrity mo, yung reputation mo, wasak. Sigurado yun. Wasak. Self-esteem mo wala. Yung pangalan mo, ruin. Wasak ang pangalan mo. Yung dignidad mo, nawawala pag nabubuli ka. He gave in to Goliath's bullying. Kaya ganoon nangyari po kay Saul. Talagang nagpabuli po siya ng gusto. At yan din ang sabihin ko sa inyo lahat mga anak ng Diyos na narito, pati kayo nanonood sa television. Once na mabuli ka, yan ang mangyayari sa iyo. Yan ang mawawala sa iyo. Ang mismong integridad mo, mawawala. Ang mismong reputasyon mo, mawawala. Ang self-esteem mo, mawawala. Kaya antindi ng bully, for your information. However, Saul gave David his permission to fight Goliath. Pinayagan niya ngayon. At doon pa lang po laking kahina kay Saul. 7-footer ka, sanay ka sa war, tapos padadala mo, teenager, nagpabuli ka dyan, teenager ang padadala mo. Ang itinampat mo, yung teenager na inexperience pagdating sa battle, wala experience. Ibig sabihin yun, ganun po ang kahihiyang inaabot ng mga nagpapabuli po. Ganun kalaking kahihiyan. We all know the result of the victory of David. Nanalo po si David dahil hindi po siya nagpabuli po. Tandaan ninyo, anuman at sino man ang bubuli sa inyo, anak kayo ng Diyos, pag kayo po lumaban dyan, hindi kasi may labanan nyo ng suntukan po, pero may panlaban po tayo dyan. Naniniwala po ako, mananalo po kayo. Alam ko lahat sa inyo, may nambubuli sa inyo. Sino-sino sa atin ang may nambubuli sa inyo? Taas ang kamay. Titsakin ko sa inyo. Wala pang 20% ang magtataas sa inyo ng kamay. Dahil iniisip mo, hindi ka nabubuli. Pero hindi mo lang alam, nabubuli ka. Madalas kang bulihin. Sa paanong paraan? Okay, wag muna yon. Ang tignan muna natin, what did David consider to succeed? Paano siya nagkaroon ng victory doon sa pambubuli sa kanila ni Goliath? First, is the battle of visions. Yan po number one. The battle of visions. In any battle, you have to consider your vision to your enemy. Anong pananaw mo dyan sa kaaway mo? Goliath's vision, 41, 42 kay David. And the Philistine came and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. Next, 42. And when the Philistine looked and about saw David, nakita si David, he disdained him, for he was only a youth. Yun ang tingin niya, youth, ruddy, and good-looking. Sabi hindi warrior ang tingin niya kay David po. At yan din ang tingin ng demonyo po sa atin. Hindi tayo warrior. Lalo na pag tayo natatakot ang gusto, bubuli ng gusto, hindi warrior, kaya nagtatawa lalo sa atin yan. Maliit ang tingin sa atin ng demonyo po. Lalo na alisin mo ang Diyos sa atin, tapos po tayo. Alam niyan, kayang-kaya tayo ng demonyo.
At talaga naman kaya ito. Pag wala ang Diyos sa atin, kaya talaga tayo. Alam natin kung paano tayo pinagwagwagan ng demonyo nung araw nung wala pa tayo sa atin, Lord. Grabing ginawa ng demonyo sa atin, wala tayong magawa. Ayaw mo magkasalan, di mapigilan ng kasalanan. Why? Nandun, kontrolado ka at nabubuli ka ng demonyo. Yan ang gusto ko linawin sa inyo lahat. Yung pong ina-undervalue ka, mga kapatid, dito pong itong kaaway na ito. Now, yun ang tingin ni Goliath kay David. Maliit, walang lakas yan, hindi warrior yan, walang panama yan, hindi mananalo sa kanya. David's vision of Goliath. Ano sinabi niya? And for who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Yung salitang uncircumcised, basically, binibigay po sa mga Gentiles. Maliit lang ang tingin nila sa Gentiles. Aminin natin yun. In fact, may barrier between Gentiles and Jews. Kaya doon sa parte yun, tingin niya, Gentiles na ba't kakaganyan to si Saul? Kahit mayaman ka pa, kahit sikat ka pa, champion ka pa, Gentile ka, wala ka sa akin. Anak ako ng Diyos. Yun na nasa mind ni David. Anak ako ng Diyos, Gentile ka, kaya mas mataas ako sa iyo, mas malakas ako sa iyo, mas matindi ang Diyos ko sa iyo. At ba kayo mga anak ng Diyos? Yan hindi na visualize sa Saul, sa sarili niya, dahil nagpabuli po siya dito kay Goliath. Meaning, pag nagpapabuli ka, ikaw mismo, maliit ang tingin mo sa sarili mo. Na hindi mo nakikita yung kakayanan mo at sino yung kaharap mo at sino yung nasa iyo. Hindi mo nakikita yon. Ang nakikita mo lang yung ginagawa sa'yo kaya natatakot ka. Hindi mo alam kung sino ka. Nalilimutan mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos na nandun ang power sa lahat, the most powerful God. Ayan pong, wala iba kundi ang Diyos na buhay. Anak ka noon. At yan tatandaan niyo mga anak ng Diyos. Sino man non-believers, ano man magawa ng devil na pambubuli sa inyo po. Alam niyo, sinabi niyo kanina, hindi kayo nabubuli, ibang din kita sa kamay. Ulitin ko tanong, sino sa inyo nabubuli ng kaaway? Taas sa kamay. Okay, now, eto po yun. Tulad ng sakit na cancer. Pag nagkaroon ka ng cancer, bubulihin ka niyan. Sigurado yan. Day and night. Wala siyang papaisip, kundi mamamatay ka na. Wala magawa ang doktor. Wala yan. O yan, stage 1 ka, mamaya, stage 2 ka na, bukas stage 3 ka na, bukas stage 4 ka na, bukas stage 5 ka na. Yan ang papaisip sa'yo. Hindi mo lang binubuli ka na dahil natatakot ka na ngayon. Na-anxiety ka na. Sa madaling sabi, pag na-anxiety ka, nabuli ka na. Yan ang ibig sabihin yan. Kahit hindi ka ma-anxiety, pag pirmi mo nang iniisip yan, oo nga, baka mamatay ako. Ito nga, stage 3, susunod ko, stage 4. Stage 5, wala na. Tandaan ninyo, kahit stage show pa yan, ang Diyos natin, ang siyang bahala po sa atin. Kanya huwag kayong mabubuli, pero ganyan na nangyayari. Would you believe ba po na may cancer, kaya lumalala ang cancer sa takot? Ang takot nagbibigay ng tension sa atin. Ang takot nagbibigay ng pressure sa atin. Kaya pati immune system natin humihina dahil doon sa pressure na nararamdaman natin. Yung tension na nararamdaman natin. Why? Nabubuli ka. Nabubuli ka. Kasi pag cancer sa atin, nasa mind natin agad, wala nang kagalingan. Kasi namatay si gano'n, namatay si ganyan, namatay si ganyan. At yun ang paiisip ng demonyo sa'yo. Di ba nakikita yung sa diba namatay sa cancer? Yan din, parehas kayo. Siya nga stage 3 namatay. Ikaw 4 ka. Mas malapit ka. Kaya lahat ng pananakot, gagawin sa inyo yan. Di ba nakita, di ba nararamdaman? Nangihina ka? O nga, ano? Ayun. Pag o nga mo, tapos ka na. Hindi mo nararamdaman niya, unti-unti, hininga mo para nahihirapan ka. O nga, no? Ginawa sa akin eh. Nung may nervous breakdown kami, ninenervous ako, hindi ako makahinga, nagpa-check up sa doktor. Normal lahat. Pero bakit ko nararamdaman? Yan, nagpapaisip sa akin. Yan, di ka na nung makahinga. Yan, parang bumuo, hindi ka makahinga. Yan, hindi ka na nung makahinga. Ay, hindi na, mamaya, hindi na ako makahinga. Hindi ako makahinga. Hindi ko mahalaman kung anong gagawin ko sa sobrang grabing sakit na yan. Napakatindi po yung spirit of fear na nilalagay ng demonyo sa atin na bumubuli sa iyo day and night hanggang sa mamatay ka. Yan ang gagawin sa atin ng devil. Pati kayo nanonood sa television, alam ko, meron sa inyo may cancer ka. Alam ko, mabigat ang cancer. Mabigat yan sa tao, sa Diyos, hindi. Sa Diyos, hindi. Kaya sa pati ang pinapalam na Lord sa'yo. Dapat siya katulad ka ni David. Sino itong circumcised na ito na hamon sa bansa Israel? Yun din. Ano itong cancer na ito na gawa ng demonyo na papatay daw sa katawan ko? Hindi pwede. Ganon dapat. Ganon ka dapat. Anak ako ng Diyos. The great healer who is bigger than my cancer or this cancer. Bigger than any kind of deadly diseases.
I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of the living God. Yes, that's why do not fear. Huwag kayong mapabuli kahit anong klase sakit. Diba sakit sa puso, ganyan din. Pag may naramdaman, ayun na, kabado na. Sumakit lang ng konti, kabado na. Ang sakit sa puso po, pag ganun ang hawak nyo sa puso. Pero pag ganun-ganun lang hawak nyo, hindi po sa puso, muscle lang yun. Sino masabi yan? Si Dr. Luis R. Santos. Narinig ko po sa TV. Kay Willie Ong. Si Willie Ong po sisihin nyo. Siya magsabi. Siya nagsabi, minuestra pa niya. Alam nyo, nasubukan ko nga. Bisa sumakit yung dibdib ko, hawak ko ganun lang. Pero sakit, iniisip ko sa heart na eh. Nung marinig ko siya, hindi pala sa heart yun. Bumalik ulit, may ganun ulit. Hindi na ako natawag. Ganun ko lang, maya, nawawala. Hindi nga sa puso yun. Sa akin, pag sumakit naku. Puso ko bumibilis. Bumibilis kasi ganun mo, kanya bumibilis yung tibok niyan. Yan mo lang siya. Relax pa lang. Ang Diyos ang may control. Kayang kontrolin ng Lord. Bumilis. Di pag-pray mo. Bumagal masyado. Pag-pray mo din. Ganun kasimple lang. Sa kidney, ginawa sa akin yan. Doktor na nagsasabi, dialysis ka na, 3 doktor. Puro mga ano po, specialista po. Lahat sila. Dialysis. Ano sabi ko? No, hindi ako dialysis. Ako ganun. Kasi bababa yan, creatinine ko, bababa. Bumaba. Pray. Yan. Di bumaba siya. Kung ako nagpabuli, check tatay ako rito, may butas na ako rito. Hindi ako nagpabuli. At tuwiran ko, Lord, bahala ka na. Ikaw may hawak ng buhay, bahala ka na. Sinabi ko sa Lord, bahala ka na, Lord. Lahat, any kind of disease, tandaan ninyo, bubulihin ka niyan. Para mag-create ng takot. Mawala ang faith mo, mag-create ng takot sa'yo para makontrol ka niya. At pag nakontrol ka na ng takot na yan, tapos ka na, doon sa sakit na yan. Siguro, kahit anong pray ang gawin namin, pag nandun sa'yo, wala ang faith. Sinabi ng Lord, according to your faith. Sinabi rin sa pinagaling. Hindi siya nag-pray. Siya nagpagaling. Hindi sinabi, according to my faith. Hindi, to your faith. Eh, faith mo wala. Dahil natakot ka, nabuli ka. Kahit pag-pray ka, kahit sino pa ang mag-pray sa'yo. Kahit tayong buong kongregasyon, ilehis natin siya, nagkakauba-kuba na siya, kalilehis natin, hindi pa rin gagaling yan. Wala siyang faith eh. Takot ang nasa kanya eh. Ganun katindi po. Naunahan nyo. Lalo ngayon, dami may sakit. Napakarami, nagkapa-pray sa amin po. Kaya gabi-gabi, devotion namin, family devotion, dami pinag-pray namin, puro may sakit. Kanya, kasi mabisahin kanya, yung bully, bubulihin ka talaga. At yan ang weapon ng devil na napaka-effective. Bullying. Talagang bubulihin ka. Yan ang una, battle of vision. Next is battle of I will. Battle of I will. Verse 43, 44. And the Philistines said to David, am I a dog that you can come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. Next. And the Philistine said to David, come to me. I will give you flesh. I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Tindi ng kanyang I will give your flesh. Yung bangkay mo, bibigay ko sa mga ibon. I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Yung mga hayop sa parang, diyan ko bibigay. Yung bangkay mo, bubulihin ka ng I will niya. Si David po, yan ang gagawin ko sa iyo. Ibig sabihin, for David, ano sabi ni David? Next. And the Lord said, I will deliver you into my hand. I will. Ayun din siya. I will. It's like, dapat po, pag binubuli kayo, may I will ka. Pag binubuli ka, may I will ka. I will strike you and take your head from you. And the day I will, dalawang kanya. I will give the carcasses of the camp of the Philistines. Hindi lang siya, pati yung kasama mo, kasama sa I will ko. Of the Philistines, to the birds of the air, and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. This day I will strike. Sa paano paraan? Yung kanya sling, yung gamit niya, ang pang-i-strike niya. Pangalawa, and I will take your head from you. Aalisin kayo yung ulo mo sa'yo. Paano mo maalis siya? Sling yan. Ibig sabihin, alam ni David, pag binanata kita na sling,
Sa noo, babagsak ka, luluhod ka, babagsak ka, pagbagsak mo, kukunin yung espada mo, yun ang pampuputol ko sa ulo mo. Ganong katindi yung I will na nasa isip niya. Itong gagawin ko sa'yo, ito gagawin ko sa'yo, ito gagawin ko sa'yo, ito gagawin ko sa'yo. Dapat ganun din tayo. Pag binubuli ka ng demonyo, may I will ka. Pangalawang I will niya. Ano sinabi niya gano'n? This day I will give the carcasses of the camp of the Philistines. Pati ang kasama mo, kasama sa I will go. Of the birds of the air, and the wild beasts of the earth. Ibig sabihin nun, hindi lang ikaw, pati kasama mo, kasama. Kayong dalawa, target ko kayong dalawa. Kasama si Goliath, kasama yung mga kasama mo. On our part, what is your I will? Yan ang tanong ngayon. When you're sick, ano dapat ang I will natin? I will recover. Surely, I will recover. Sa akin, ginamit ko yan. No, I will recover. I will recover. Kasi sinabi ko, prolong lang. Hindi, I will recover. Sabi ko, hindi na raw mababago yung kiti ko. Hindi, marirecover yan. Marirecover yan. Sinasabi ko, at sinasabi ko, I will be healed. I will be healed. Gagaling ako, gagaling ako. At ang huling sinasabi ko, you know what? Every time may sakit ako, I will not die, but live and proclaim the works of the Lord. Psalms 118. Pirmi ko sinasabi yan. I will not die but live. I will not die but live. Nung ako'y laser po, kinuha na ako si stretcher na. Yun ang sinasabi ko. I will not die but live. I will not die but live. Sinasabi ko, talagang pinopronounce ko talaga. Huwag ka magpapabuli sa akin mo dahil maghapong kang bubulihin yan. At pag nabuli ka na, meron ka rin will na sasabihin. Ang sasabihin mong will, patatawag mo yung abogado mo at sasabihin mo, lista mo na ang aking last will. Para alam mo nang mamamatay ka na. Yun ang mangyayari talaga sa'yo. Pag nawalan ka ng I will, yung last will testament ang gagawin mo. Then natakot ka. Kaya pinagtatawa ka ng devil sa harapan ng Diyos mismo. Wag. Pag sa ganyan sitwasyon, pagdiinan mo yung I will mo. No, I will recover. I will. Kahit sa finances. Bumagsak ka? No, I will recover. I will recover. I will recover. I will be prospered by God. I will be prospered by God. I will. Yes. Pagkakataon na ito eh. Kaya yung dapat sa atin, I will be recovered. I will be blessed by God. I will be prospered by God. Because I am the child of God. A child of God. I am a child of God. I am a child of God. We are the children of God. We are the children of God. Bibigyan na ng confession natin. You're the child of the living God. Kaya huwag kang magpapabuli. Kahit kanino at kahit sa anong bagay. Huwag na huwag. The third battle is the battle of weapons. Ano-ano weapons niya mga kapatid? Sa verse 45. Sinabi na dito po, and David said to Palestine, you come to me with the sword, with the spear, with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts and the God of the armies of Israel, whom you have defied. So big sword, big spear, javelin, sa verse 5 to 6, bronze helmet, at saka yung bronze armor sa kanya, on his legs, pati dito, meron siya, para pag tinamaan dito, hindi tatablan. Big shield, napakalaki, may tagadala pa siya. Ayan po siya. Kulang yan. Meron pa dito sa tuhod dyan. Meron dito. Tsaka meron siyang yung mail, ang tawag nila doon nakabaluti dito sa katawan. Makapal. Makapal ang suot niya. Makapal. Pati mukha niya. Yan. So, padahal sabi, sa parte nito, nandiyan ito, malaki yan. Malaki din yan. Ganyang katindi kaharap nito, na isang maliit na ito, ganyang katindi. Pero turo niya, kita mo, yan ang turo niya. Ikaw. Pero hindi niya alam, yun ang tinuturo na ni David. Siya taas nakaturo to sa David. Kaya sa pating yun, kung mapupunan niya, ang weapon niya ay puro pangmalapitan. Matangkad siya, ang weapon niya, pangmalapitan po. Pang-shot, yung sword, yung javelin, yung armor sa legs, maliban sa sibat. Ang sibat pwede pong pangmalayo po. Pero lahat pangmalapitan. Kay David po, sa verse 43, ano sabi ka no? And so the Philistines said to David, am I a dog that you come to me with sticks? Or you sling? And the Philistines cursed David by his gods. Yun ang dala niya. Stick or sling. Why? Verse 38, 39. Pinayagan siya ni David. So sa old clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. Gano'ng kalaki ang armor ni King Saul? 7-footer siya. Ang laki rin. Put a bronze helmet on his head. And he also clothed with him with a coat of mail. Now, yun yung mail, sinasabi ko, sa katawan. David fastened his sword to his armor and tried to walk
for he had not tested them. Sinubukan niya lumakad. Siyempre, 7-footer yun. Si David siguro mga 5'6" lang siya. No? Kasi teenager pa. 7-footer, susuot mo. Sobra, hindi siya makalakad. At yung salitang ito, he had not tested them. Next. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off. Hindi ko pa subok ito eh. Ayaw kong gumamit ng weapon na hindi ko subok. I don't want to use your armor. Why? Because I have not tested them. So he took them off. Hinubad niya. Sa verse 40, then he took his staff in his hand and he chose. He chose for himself. Siya pumili nung armor niya. Hindi yung binigyan siya ng armor, siya mismo pumili ng armor niya. 5 smooth stones from the brook and put them in a shepherd's bag. Yan hindi na piprint yung shepherd's bag. In a pouch which he had, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Ibig sabihin nun, huwag kayong katitiwala ng gusto sa armor na hindi nyo kabisado. Example, sa gamot. Nakakagaling ang gamot, yes. Pwede nyo gumamit yan kasi nakakagaling. Pero, huwag dyan ang total trust mo. Why? Hindi natin kabisado yan. Ang doktor lang nakakaalam ng effectiveness niyan, pati ang side effect niyan, ang doktor lang nakakaalam. Pero uminom kayo ng gamot dahil yan ang kailangan natin para gumaling at nakita natin gumagaling naman. Pero ang buong tiwala natin dapat sa armor na sanay tayong gamitin. Ano yung armor na yan? Anong armor? Yes, binanggit ko na kanina. Yan agad tayo. Yan agad. Anytime and every time na magkakaroon, sabihin natin ng emergency, pray. Yun agad. Ito, kapon isang brother natin talaga dinala sa emergency kasi hindi siya makahinga. Parang sigaw siya, hindi ako makahinga. Kakagulo siya sa kotse, narinig ko sa kotse. Dali mo dito, paano mo sa kaliwa, paano mo sa kanan, para mo, sa ospital. Huwag doon sa dental clinic. Hindi ba alam kung saan dadalhin? Sabi ka, o sige dito, doon. Ano sabi, halika, pray tayo. Yung sinabi ko, mag-pray tayo. Halika, brother, pray tayo. Nag-pray kami. Nung mag-pray kami, kalahati pa lang doon sa ospital, nawala. Naano na siya, nakalmante siya. Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, wala ikang sakit yan. Ano ginamit natin? Yung sanay tayo. Prayer. Brothers and sisters, ako natutuwa. Marami sa inyo, pag sinabing gamot, alam mo pati side effect. Ito side effect niyan, kasi nire-research mo. Pero hindi mo alam, yung hawak mo mas matindi, dapat doon ang master mo. Yun dapat ang master mo. Ang prayer. At dyan tayo sanay. Sanay tayo sa prayer. Kahit anumang problema, pray! Anumang problema, pray! Doon ang dapat sa atin. Yan tayo sanay, dyan tayo magpakadalubhasa ng gusto. At yung pirmi, gamit natin. Kahit saan ka pumunta, yan ang gamit natin. What kind of prayer? Kung relate natin sa nangyari kay David. Prayer with intention to testify. Ano sabihin nun? Psalm, si David nagkasala. Nag-pray siya. Na parang siya namatay yung kanya anak. Pero andun ang Lord sa kanya, mabigat pa rin kalooban sa kanya. Nag-pray siya. Ano sinabi niya gano'n? Psalms 51 po. Ang sabi ni David, Lord, please, ako'y nabibigatan, pati buto ko na apektuhan ka dahil sa nangyayari sa angin ito. Lord, ang gagawin ko po, sinabi niya, sa prayer ang gagawin ko po, yung mga makasalanan, i-guide ko po sila, tsaka i-convert ko po sila. Imagine kasama sa prayer. Yung testimony niya kasama sa prayer, kasama rin magko-convert siya. And who knows? Ang daming testimony ni David po sa Psalms. Napakarami po. Nagte-testify siya, nanangako siya, nagte-testify siya. Yun ang prayer niya. And maybe, that's the reason why yung iba sa atin po, hindi natutugon ng Lord. Kasi po, pag sinagot ka ng Lord, you keep silent. Tumatahimik ka na lang. You remain silent. You do not testify. Dapat i-testify mo ginawa ng Lord. As a matter of fact, one of the major reasons why God allows us to face those Goliaths of sickness or Goliaths of financial difficulties,
para to glorify His name before believers and non-believers through your living testimony. Yun ang kailangan, nagte-testify po tayo. Ang intention ni David sa kanyang weapon ay, that all the earth may know that there is God in Israel. Yun ang kanyang intention, yun ang target niya. Yan ang nangyayari ngayon. Nakita hanggang ngayon, alam ng mga tao, David and Goliath, sa Diyos ang tumulong, ang Diyos ang tumulong, alam dahil sa testimony ni David na yun. Yung example lang, yung 6-day war sa Middle East, 6 na araw lang, ilan ang kalaban ng Israel? Nanalo Israel, mga kapatid. Pero yun, tinetestify ng mga Hudyo. Ito nga, 6 na araw, tinalo namin. Kaya malakas ang loob nila. Yung testimony nila na talagang ang Diyos nila ang tumutulong sa kanila. At ako naniniwala. Itong mga kalaban nila, pati Iran, alam yan. Yung Diyos nila ang tumutulong. Dahil naiimposiblihan sila na manalo sila sa 6 days war pagkatapos ang dami nilang kalaban. Nanalo sila. Why? Ang Diyos ang tumulong sa kanila. Nakuha ba natin? Kaya doon pala sa prayer word, litaw na kung ano intention natin sa prayer po natin. Dapat to testify that people may know that there is God and God is alive. Yun ang dapat po na target po natin. Everybody shout, praise the Lord. Verse 47. Ayan. And then all this assembly, ayun. Hindi lang po yung mga tao sa iba. All this assembly, itong mga kasamahan ko rito, itong mga Israelita, they shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Pati sa mga kasamahan niya. Yung testimony natin nagbibigay ng lakas. Pag nagte-testify tayo, pati mga kasama natin nangihina, lumalakas po sila. On our side, sa congregation may know that our congregation may know that our God is alive, that there is God and God is alive. Yun ang dapat po. Kaya yung ating prayer po, dapat may testimony po. Testify po na the Lord. Testify ko po ito. Ganun dapat po. Verse 45. And then David said to the Philistine, you come to me with the sword, with the spear, and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. So likewise to us, our weapon is not carnal, but spiritual. Yung prayer po, in the name of the Lord Jesus Christ. Gamit na po natin ito. Okay, now, in the first place, ang sling po, ang ginamit niya, why? Kasi hindi siya pwede lumaban ng dikitan kay Goliath. Ang laki ni Goliath eh. Dahil ang kalaban niya malaki. Distansya lang ganyan, hindi siya obra. Kailangan malayuan siya. Malakas, matangkad, hindi siya obra. Kaya yung armor niya, pang malayuan ang armor niya. Likewise, ang prayer po natin, kahit saan kanda ko na doon, malapitan, malayuan, medyo malayo, kasama doon, aabot pa rin ang prayer natin. Maaabot ng prayer po natin. Naunaan nyo ba? Short distance, long distance, prayer is the most effective weapon of a child of God. Ang prayer po. Walang uubra sa prayer. Walang distansya po. Walang distansya ang prayer po. Kahit saan nandoon. At mo minsan pinagpipray ko si Pastor Warren. Nasa Amerika, New York yun. Pero pinagpipray ko, nasa Pilipinas ako. Ilang miles ang layo niyan. Grabe. Kung nakakamali, mga 4,000 to 5,000 miles ang layo po niyan dito. Pero pinagpipray natin, umaabot yung prayer po natin sa Kanya. Kanya ganun katindi yung hawak po natin. Nakuha niyo ba ako? Mabuti naman. Pang-apat. Ito panghuli, battle of actions. Verse 40-41. Then he took his staff in his hand, and he chose for himself a smooth stone from the brook, and put them in his shepherd's bag, and a pouch which he had, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Ando ng kalaban, pagkakuha, nilagay yung bato doon sa kanyang shepherd's bag, kinuha sling niya, lumapit siya, dahan-dahan, lumapit siya. Sa verse 41, ito naman sabi ganon. So the Philistine came and began drawing near to David. Yung mga Philistines po, lumapit din. Papalapit na kay David. Sa madaling sabi, nagsasalubong sila mabagal. Lumalapit si David mabagal, lumalapit itong Philistines mabagal. Nung makita ni David na lumalapit na ito si Goliath ng mabagal, ano ginawa ni David po? Next. And so it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. Tumakbo, sinalubong. Sinalubong niya yung kalaban. He faced him head on. Talagang diretso. Hindi siya nag-antay.
Hindi siya nakiramdam. Sugod agad. Sana sa prayer ganyan ka din. Pag may problema, sugod, pray agad. Prayer meeting, sugod, pray agad. May fasting, sugod, pray agad. Prayer meeting, sugod, pray agad. Ganun dapat tayo. Walang pagtutubilis, sugod agad. Sa Acts chapter 4, 23-24, and being let go, they went to their own companions and nireport na nila that the chief priests and elders had said to them, tinret sila. Sinabi na sa congregation, oy, tinetret kami. Yung mga disciples, tinetret din. Yung mga apostoles, tinetret din. Ano ginawa nila? And so when they heard that, namarinig nila, they raised their, nung ding oras na yun. Hindi sinabi doon, ganun ba? Tinetret kayo? Di ba niya? Mamayang hapon, mga alas 5. Hindi. Bukas sa umaga, you don't watch natin. No. Pagkarinig na tinetret sila. Kung sino man yung nag-iipon doon, when they heard, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Imagine na introduction sa prayer. Paano ka matatakot yung tinatawagan mo, gumawa ng heaven, gumawa ng lupa, gumawa ng dagat? Ang matindi doon, yung pray agad. Nananalangin agad. At sa prayer nila, banggit agad kung ano yung Diyos niya. Ang Diyos kong gumawa ng langit, ang Diyos kong gumawa ng lupa, ang Diyos kong gumawa ng dagat, ang Diyos kong gumawa ng lahat ng bagay, ang Diyos ko, ang Diyos ko, ang Diyos ko, ang Diyos ko, gano'n. Grabe! Nakita mo kay Job, ma-discourage si Job, ano sabi ng Lord? 38, chapter 38, tumayo ka dyan, pakalalaki ka. Sino nagsukat ang pundasyon ng mundo? Sino gumawa ng muog ng mundo? Sino gumawa nito ng mundo? Sino gumawa nito? Sino gumawa nito? Sino gumawa nito? Yun ang tanong niya, mga ginawa niya. Ito mga ito, alam na nila agad. Lord, ikaw gumawa ng langit, ikaw gumawa ng lupa. Ibig sabihin ito mga ito, langit, lupa, ginawa mo ito, tinetret kami nito. Sino ito mga ito? Ginawa mo rin ito mga ito. Kayang-kaya mo ito mga ito. Kayang-kaya mo yung cancer, kayang-kaya mo yung leukemia, kayang-kaya mo lahat ng sakit, kayang-kaya mo lahat ng problema. Why? Ito yung ginawa, yung gumawa niya, ginawa mo lang. Ang demonyo, ginawa mo lang. Anghel mo ginawa, nagpaka-demonyo. Kanya, baka ano mong katatakutan yan? Kaya hindi sila takot. Hindi sila takot. Dahil alam nila kung sino yung Diyos nila nakakampi sa kanila. Kanya silang action nila, pray agad, pray! Sumbong agad! Andyan ba kayo? Mamaya, gagawin natin ito pagkatapos ng preaching, magsusumbong tayo. Mamaya, kung sino man bumubuli sa inyo, sakit, finances, ano man, susumbong natin sa Diyos. At naniniwala ba kayo pag sinumbong natin sa Diyos, mamaya paglabas yung rito, ando kumilos na ang Lord? Acts 12:1-7. Now about that time, Herod the king, he stretched out his hand to harass some from the church. Hinaharas talaga. Next. And then he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Pinigilan din si Peter kasi natuwa daw yung mga Hudyo. Now it was during the days of unleavened bread. And so when he had arrested him, hinuli si Peter. He put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Pagkatapos ng Passover, papatayin si Peter po. Next. Peter was therefore kept in prison. But constant prayer was offered to God for him by the church. Alam nilang papatayan? Ano ginawa? Hindi nag-iiyak. Hindi nagpanik. Pray! Nanalangin agad sila. Ano nangyari? Next. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping. Biro mo, papatayin, natutulog. Yan po maganda may nagpe-pray sa'yo. Nakakatulog ka. At ikaw mismo, pag nandun sa'yo, prayerful ka, makakatulog ka. Bound with 2 chains, kakadena pa. Between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prisoners. May bantay na rito, may bantay pa doon sa may pinto. Next, anong bantay? Eto na. Nung mag-pray na sila, ano nangyari? Behold, an angel of the Lord stood
by Him. Narinig ang prayer ng church. Ganong katindi pa nagpe-pray ang church. Because the church is the body of Christ and He is the head. Pag nalaman ng head, nakita ng head na yung body niya sinasaktan, ayaw natin Diyos sa buhay. Pag sumigaw yan, tutugon ng Diyos. Pag humingi ng tulong yan, tutugon ng Diyos dahil katawan niya yan. Sumagot. Angels, ayun na. And a light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, "Uy, bangon ka na. Dali mo, bangon ka na." And his chains fell off his hands. Sinabi lang yun, ha? Bumangon ka na, bangon na, nahulog na, kusa, yung chains. Nakita niyo yung power ng prayer? May dumating na angel, natanggal yung chain. Ba, hindi pa yun. Next. And the angel said to gird yourself and tie on your sandals. Ibig sabihin, naghubad pa ng sandals. Talaga matutulog siya, naghubad pa ng sandals. Parang hindi nga papatayin eh. And so he did. And he said to him, "Put on your garment and follow me." O, hinubad pa rin yung kanyang pambalabal. Hinubad pa rin. Sinuot na niya. Next. And then he went out and followed him and did not know that what was done by the angel was real. Akala pala niya hindi totoo. Akala niya. Marami sa atin baka akala mo hindi totoo na ikaw ay gumaling na. Akala mo hindi ka pa bine-bless ng Lord. Hindi mo alam, akala mo hindi ka pa bine-bless. Yung pala bine-bless ka na pala ng Lord. Akala mo na mata ka lang. Ano to? But thought he was seeing a vision. Vision lang ito, vision. Vision nga, pero totoo yan. Next. And when they were past the first and the second guard post, they came to iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. Bumukas ng kusa, yung pinaka-main gate, bumukas ng kusa. Of course, pati yung kulungan nila, bumukas din ang door. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. Hindi sila iniwan hanggat hindi siya nakakalabas. Ganun siya inalalayan ng angels po. Why? Because the church had prayed. Nanalangin ang church. Immediate prayer. Natatandaan ninyo, ano man naman sa buhay mo, huwag kang magtubili. Pray agad. At makikita mo naman ang response ng ating Lord. Kung paano magresponde ang ating Panginoon, makikita po natin. Brothers and sisters, kung tutuusin po, wala dapat nabubuli sa atin. Nabubuli ng sakit, nabubuli ng finances, nabubuli sa emotion, wala dapat po. Kasi may Diyos tayo po na hindi napapabuli ang Lord. Kung marunong na tayong tumawag sa Diyos, walang mabubuli sa atin. Kaya sa oras ito, magpe-pray po tayo. Kung anong bumubuli sa'yo sa araw na ito, labanan mo ng I will. Labanan mo ng I will. Kung may sakit ka, sabihin mo, I will recover. I will be healed in the name of Jesus Christ. Sa finances, I will prosper. I will prosper. I will prosper. Yun ang sabihin mo. Sigurado ba kayo? Nasa inyo pananampalataya? Naniniwala kayo? Sige. Tumayo tayo ngayon. Magpe-pray po tayo. Ang kailangan na natin is faith. You need faith. You need faith. At pag tinanggap natin ang faith, nasa atin ang faith, sa prayer natin ngayon, lalaya tayo sa pambubuli ng kaaway po sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga salita mo. Lord, we believe na kami po ay magre-recover kung sino man na nandito may sakit. We will recover. I will recover. We believe, Panginoon, kung sino man na nandirito, Panginoon, O God, na may problema sa financial, I will be blessed, or we will be blessed. Panginoon, kung sino man dito ang dumaranas
ng discouragement, Panginoon, kalugmukan, Panginoon, naniniwala po ko that I will be healed, I will recover, makakabangon ako sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng mga salita mo. And Lord, we trust in you. We are going to continue to trust in your name. Panginoon, patuloy o Diyos, hayaan mo lahat ng aming mga napakinggan, Panginoon, ay maipamuhay po namin, Panginoon. Ikaw ang kumilo sa buhay ng bawat isa po sa amin na nandirito, Panginoon. Because we believe that there is a God in Israel. At hindi lang po Diyos nila, kundi Diyos din po namin, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, ang lahat ng I will po namin ay mangyayari. Magkakaroon ng katuparan, Panginoon. Ang mga may sakit ay gagaling. Ang nangangailangan ng pagpapalay, pagpapalain mo. Ang nangangailangan ng kalakasan ay palalakasin mo. Ang mga nangihina ay re-recover mo, Panginoon, ang pananampalataya. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Hayaan mo, Panginoon, ito po'y maipamuhay po namin, Panginoon. Muli, sa iyo po ang lahat na kapurihan, ang kadakilaan, and all the thanksgiving, Panginoon. We ask all of these things in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord ang lahat po na naniniwala at nananampalataya ng lahat ng I will natin ay tutugunin ng Panginoon. Sumigaw na, praise the Lord! Praise God. Salamat po sa Panginoon sa napakaganda mensahe, mga kapatid. So sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay makakaupo na po. Maraming salamat sa Lord dahil muli pinalakas na naman po tayo ng Panginoon. Pinatatag na naman po tayo ng ating Lord muli sa pamamagitan na that very powerful message, mga kapatid. So let's keep in mind na wag po tayo magpapabuli. Amen. Kahit may mga nambubuli po, yung mga bullying tactics ng kaaway ni Satanas, wag po tayong papayag. Hindi pa pwede na tayo po'y binubuli. Mga anak po tayo ng Diyos eh. Amen. Kaya po bilang anak ng Diyos, tayo po dapat ay empowered to trample on the works of the devil, to trample on the works of the enemy. Kaya nga pag may dumarating po sa atin na pambubuli, katulad po ng sakit na yan, yung mga emotional stresses na yan, yung mga financial difficulties na yan, kailangan i-twist po natin yung ating pong vision. Lagi mong ipagdiinan yung pong I will. Yung I will mo, yung I will ko, yung I will po nating lahat. Dahil, ulitin ko, you are a child of God. Sabihin mo sa katabi mo, anak ako ng Diyos. And also, mga kapatid, huwag po natin kalimutan na ating ilagay ang ating pong pagtitiwala sa ating pong sa armor po na hindi po tayo sanay gamitin, of course. Huwag tayong gagamit ng armor na hindi ka sanay. But rather, we put our total trust doon sa armor na sanay-sanay tayo. Walang iba kundi yung ating pong prayer. Let's pray without ceasing, of course, and yung pong intensyon na para i-testify sa maraming tao. Na malaman nila na ang Diyos na sinasamba po ng to God be the glory ay buhay. Amen po. So meanwhile naman po sa ating po mga bisita, if you have guests and visitors, I just like to get a few minutes of your time and allow me to share with you a very important message po regarding po sa ating mga kaligtasan. Ito po yung naniniwala ko ay panahon na para makalaya po tayo sa pambubuli po na ginagawa po sa inyo ng kaaway. Perhaps ang iba po sa inyo talagang ang dami mong problema, kabi-kabila, pinubuli ka. At gusto po ng Panginoon na kayo po'y makalaya dyan at makalaban po dyan. At magkaroon po ng deep relationship po sa Kanya. At ano po ang kailangan po natin gawin? That is to accept Jesus in your life and believe in His gospel
para po tayo po'y maligtas. So please listen to me. If you're first time viewers po or first time guest po na nandito, please listen to me. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the big question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya alam po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya, naniwala, wala na po tayong gagawin. Hihinto na po tayo doon or tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Ibig sabihin, hihingi po tayo ng tawad sa ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dumi-dumi mo sa harapan ng ating Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance, dahil dyan po nakatingin ang ating Panginoon sa ating pong mga puso, yung pong taos-puso na pagsisisi sa lahat po ng ating kapalpakan, mga mali po sa harapan po ng ating Panginoon, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sin. Nandiyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulit ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ibig sabihin, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po kung kaninong pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang po. At bakit po? Kasi po para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po at paghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi. Like I usually say, lahat tayo may kahinaan. Mapa-believer man, mapa-unbeliever, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap po na mapagtagumpayan po ito pag sa sarili lang po natin. Bakit? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng mga weaknesses natin. Pag sarili mo lang, minsan magbabago ka, isa, dalawang buwan. Sa susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But once nasa iyo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, yan po yung tutulong para mapagtagumpayan nyo po yan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin to do the will of God or makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita po na nandito, may I request everyone of you na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko at iyuko natin ang ating mga ulo, hindi po sa mga first-time viewers, pati po yung lahat po na nandun sa center stage ng mga visitors. Please repeat after me with this prayer na nandun po na buong puso na tayo po'y humihingi ng tawad sa ating Panginoon, nagsisisi po ng ating mga kasalanan habang binabanggit po natin ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako
na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa lahat mga interested magpabaptize, anya po yung ating telephone numbers po natin. Pwede kayo tumawag dyan para makapagpaschedule po tayo ng water baptism or otherwise, you can directly message us sa ating pong Facebook page. Mabigyan kayo ng further instructions. So, meanwhile, yung our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So, once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Alright, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Lud, sa mensahe ng kaligtasan. At tinatawagan po ng pansin, lahat po ng nag-online ngayon, naka-tune in. Kayo din po ay kinakailangan po mag-undergo ng ating pong mensahe ng kaligtasan. Repentance, baptism in Jesus' name, and receiving the Holy Spirit. Alright, samantala po sa Isaiah chapter 43, verses 22 to 24. But you have not called upon me, O Jacob, and you have been weary of me, O Israel. You have not brought me the sheep for your burnt offerings, nor have you honored me with your sacrifices. I have not caused you to serve with grain offerings, nor wearied you with incense. You have bought me no sweet cane with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. Purihin po ang ating Diyos, dahil ito po ay nagkasala ang bansang Israel at sila po ay pinagsabihan ng ating Panginoon na wala na po nagdadala ng burnt offering sa Kanya, hindi siya binibigyan ng honor sa pamamagitan ng sacrifices, ng mga grain offerings nila, nawala po yan. Pati yung mga sweet cane na binibili na ng pera, nawala din. Nawala din po yung mga fat offerings nila, fat sacrifices. Bagkos ano ang binigay nila sa ating Panginoon? Ang kanilang mga kasalanan na kung saan nagalit ang ating Diyos. Pero sa ating pong lahat, kapag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, nalulugod po ang ating Diyos. Bakit? Ang kaibahan po natin, tinanggap po natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya pag nagbigay po tayo, pure na pure yan. Mabagong alay sa ating Diyos ang buhay. Alright, para po sa ating pong announcement, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. Please also block your schedule for our congregational fasting on June 15, Saturday at 9 a.m. Sampalakpak naman po! Calling all those with interest in dancing and acting, graphic designs and videography, drawing and stage design, photography, and social media etiquette. The workshop by the Cutthroat team entitled Starts is having a batch 2 which will begin on June 29, Saturday. Registration is now open. Register for 350 pesos at the information area. This is for the benefit of Project Zico. All right, let's start inviting for our 39th church anniversary entitled I Saw One, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Alright, tumayo po tayong lahat at magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas na pananalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo and let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy po namin nararamdaman ng presensya mo sa kalagitnaan namin. Alam mo po na marami po sa amin ang binubuli ng kaaway. Pero nangusap ka ngayon na huwag kaming magpabuli, huwag kaming matakot. Sapagkat bakit?
Meron kang binigay sa amin, Panginoon, na katuruan na kung saan ang sandata namin ay ang pananalangin. Huwag namin kalilimutan, Panginoon, na kami mga anak mo at hindi mo kami pababayaan na magpabuli. Tulungan mo po na lahat ng mga bagay na itinuro mo po sa amin ay maisagawa po namin. Tulungan mo kaming manalangin kung paano namin pagtatagumpayan ang mga bumubuli sa amin, O Diyos. Magbigay ka ng tamang isip, tamang aksyon sa amin, tamang pananalita, upang maitaas ka, upang makapag-testify kami sa kanila na hindi nila kakayanin ang mga anak ng Diyos. Paghariin mo po ang tapang sa inyong mga anak. Huwag mo pabayaan na magpabuli, huwag mo pabayaan na matakot, sapagkat sila ang dapat na matakot sa mga anak ng Diyos, dahil kami ay kasakasama mo. Kayo ay kasakasama namin. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Igawad mo basbasa mo mula ulo hanggang talampakan. Ibigay mo, Panginoon, ang katalinuhan. Ibigay mo, Panginoon, kagalingan, mga piskal na pangatawan. Huwag mo upabaya, Panginoon, sa sakit ang mga anak mo. Ganon din po, O Diyos, bigyan mo, Panginoon, ng kasaganahan. Ibuhos mo masaganang pagpapala. Bigyan mo ng mga skill kung paano kikita ng pananalapi upang masustenahan ang sariling pangailangan, makapagkawang gawa at makapagbigay sa church. Tinataas din namin sa inyo ang amin pong church na ito. Magpadala ka ng maraming tutulong sa amin upang lumaganap po ang salita ng katotohanan kung paano po maliligtas ang isang tao. Tulungan mo po, Lord, ng istasyon namin, ng YouTube namin, ay marami pong manood at makinig. Tulungan mo bawat isa na magyaya po ng mga taong manonood, makikinig sa abot ng kakayanin namin. Huwag mong pabayaan na magpabaya kami sa tungkulin namin sa inyo na mapalaganap ang mabuting balita dito sa aming bansa. Sama-sama din namin tinataas ang kalagayan ng bansa namin. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa bukas. Pero ang prayer namin, huwag mo kami pahintulot sa mga mabibigat na pagsubok. Bigyan mo, Panginoon, ng katalinuhan ang mga leaders namin kung paano aayusin ang problema ng bansa. Nakatitiyak kami, Panginoon, na hindi mo kami papahintulot sa magulong bagay. Maintain mo ang peace and order. Palayasin mo mga gumagawa ng masama dito sa aming bansa. Pagalingin mo po ang lahat ng mga may sakit. Bigyan mo ng hanap buhay ang walang hanap buhay. Bigyan mo ng katalinuhan ang walang talino. At lahat kami sama-samang maglingkod sa inyo. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ng kaprihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Experience God's presence and be edified by His Word at our on-site worship service. Join us at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Gospel of Salvation, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Let's be in one accord for our next congregational fasting on June 15, Saturday, 9 a.m. at All Bank Building, 5th floor. This is along EDSA southbound, right side, just beside Star Mall EDSA Shaw. Inviting all new generation to join the grand coffee talk and be recharged spiritually. See you on June 22, Saturday at Gilgal Church Center.
Check New Generation social media pages to be a part of this gathering. Calling all businessmen and professionals. Be part of the next ABC Reveal, a Father's Day special, on June 26, Wednesday, 6:30 p.m., venue to be announced. Registration fee is 750 pesos per head. Inviting all Yopper for the next Pray Talk Eat happening on June 29, Saturday, 7 a.m. via Zoom. Check Yopper's social media pages for ways to connect. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 2 1FCer is on June 29, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.